Puspusan na ngayon ang ginagawang paghahanda ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na nag-ooperate sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa nalalapit na parliamentary election sa BARM. Sa kabila yan ng issue na ipagpaliban muna ang nasabing eleksyon. Si Almar Forzuelo sa report. Nagsimula ang filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbong politiko sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kung matutuloy, ito ay may tuturing na makasaysayan dahil ito ang magiging kauna-unahang parliamentary election sa nasabing rehiyon. Ngunit malayo pa man ang botohan, mayroon ng mga nagpahayag na nais itong ipagpaliban. Ngunit para sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, hindi apektado ang kanilang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na eleksyon. Katunayan, ginanap araw ng Lunes ang kauna-unahang Regional Joint Security Control Center o RJSCC meeting na pinungunahan ng Commission on Elections o COMELEC at dinaluhan naman ng mga sundalo. Sa panayam ng SMNI News kay Lieutenant Colonel Roden Orbon, tagapagsalita ng 6th ID, isa sa mga tinalakay sa nabanggit na pagpupulong ay ang ginagawang hakbang ng mga otoridad para mapanatili ang seguridad sa nasabing lugar. Pinag-usapan yung mga measures na gagawin natin, ano yung mga posibleng risk areas at yung mga ways ahead po in preparation dito sa upcoming national elections, pati itong regional elections sa BARM. Actually, nagkasagawa na tayo ng mga risk assessment measures. No? Itong risk assessment, Sir Almar, ito yung kung saan dinidetermine natin kung ano yung mga areas na may tuturing natin ng mga high risk. So yun, ginagawa na natin yun. Maliban dito ay nakikipagtulungan na rin anya sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP at maging sa mismong mga kandidato para matukoy ang mga high-risk areas sa BARM. Meron tayong collaboration with PNP and COMELEC. Nakikipag-ugnayan tayo dun sa mga likely na candidates. Tinitingnan din natin yung mga profile nila at para makatagdag ng insights kung sino mga dapat protektahan. At nagsasagawa na rin kami ng mga area assessment, yung mga suspected na mga o yung mga probable na mga high-risk areas. So, kinakadyakan na namin ng area assessment yan. Through visitation, yung mga visibility, ginagawa na namin yan. Sa ngayon, sinabi ni Orbon na hindi pa nila tukoy ang mga lugar na may tuturing na high risk, ngunit tinitingnan nila ang mga lugar na mayroong insidente ng krimen. Wala pang Sir Almar, no? Yung napag-usapan kahapon is may tuturing natin ng mga pa lang yun, mga broad strokes. Wala pa talagang specific na areas sa high risk. Of course, tinitingnan natin din yung Cotabato City kasi ito yung sentro. Tapos may mga mangilan-ngilan bayan dyan sa Maguindanao del Sur, saka Maguindanao del Norte, yung mga napabalitaan natin na may mga incidents na nangyari. So, hopefully, hindi na magdagdagan itong mga areas na may kukonsider natin na hotspot. Pero yun pa lang, wala pa talagang yung official list ng may tuturing natin ng mga hotspot, election hotspot. Kaugnay nito, inihayag ng tagapagsalita ng 6th ID na isa sa kanilang major concern sa ngayon ay ang nagpapatuloy na rido o yung mga away pamilya na nauuwi sa karahasan na kalamitan nangyayari sa BARM. Tama po yan, isa yan sa mga tinitingnan talaga natin. At ang kagandahan naman dyan in collaboration with our BARM officials at yung ating mga MILF leaders na ang-address naman natin yan at na-troubleshoot. Yun nga po yung panawagan ng aming commanding general, si Major General Antonio Navarrete, na parang talaga mapigilan na itong mga rito na to once and for all. Isa sa talagang itinutulak namin, Sir Almar, yung pag-resume o yung pag-fast track ng ating decommissioning process. Ngunit nilinaw ng tagapagsalita na bagamat mayroon silang mangilan-ngilan na namamataan na puwersa ng mga rebelde, maayos naman anya ang kanilang ugnayan sa liderato ng MILF. Meron pa po silang mga puwersa na natitira, pero meron na rin pong mangilan-ngilan at marami na rin yung tinatawag nating na decommission. In fact, very active. Maganda po yung ating pakikipag-ugnayan sa kanila, especially sa MILF leadership. Sa huli, umaasa ang 6th ID na magiging maayos at payapa ang gagawing eleksyon sa BARM. Nanatawagan tayo sa ating mga kababayan, especially mga kababayan natin dito sa BARM. So magkakaroon tayo ng first ever parliamentary regional election. Sana maging maganda pong maging resulta nito. Pagtulong-tulungan po natin ito. At sana maipagmalaki natin ito na maging peaceful, payapa at honest. So kung meron po kayong mga information o may mga na-obserbahan po yung ating mga kababayan na mga hindi mga magagandang indicators, mga crime indicators,
I suggest po na nananawagan tayo na ipagbigay alam po agad sa amin sa inyong kasundaluhan, sa inyong PNP para ma-action na po natin agad. Para sa Diyosa sa Pilipinas kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.